Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga kawani ng gobyerno pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang susi tungo sa isang matatag na bansa. Pangulong Marcos formal na pinanumpa sa tungkulin si General Jose Melencio Nartates Jr. bilang hepe ng Philippine National Police. Armed Forces of the Philippines nangako ng patuloy na presensya at pagbabantay sa Malampaya gas field. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kawani ng gobyerno na tinawag niyang susi tungo sa isang matatag na republika. Sinabi ito ng Pangulo sa awarding ceremony ng 2025 Gawad Lingkod Bayani na ginanap sa Malacanang ngayong Miyerkules. Sa isang mensaheng binasa ni Executive Secretary Ralph Recto, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mga kawani ng gobyerno sa ipinakita nilang katapatan, sipag at malasakit. Ayon sa Pangulo, nakasalalay ang lakas ng bansa sa integridad at dedikasyon ng mga lingkod bayan na tinatawag niyang puso ng pamahalaan. Sinabi niya na ang serbisyo publiko ay hindi lang nagbumula sa mga nasa mataas na tungkulin, kundi pati rin sa bawat empleyado anuman ang ranggo. Nanawagan naman si Marcos sa mga ginawaran ng parangal na patuloy na isabuhay ang mga katangian ng isang bagong Pilipinong disiplinado, mahusay, makabayan at nakatuon sa pagtataguyod sa bansa. Sinabi niyang patunay sila na bawat isang Pilipino ay may kakayahang maglingkod ng magdangal. Pinarangalan sa Gawad Lingkod Bayani ang mga kawani ng gobyerno na may natatanging ambag sa lipunan at ekonomiya, mga pambihirang tagumpay at paninindigan sa pagsunod sa pinakamataas na ethical standards or pamantayan ng asal. 24 na individual at 6 na grupo ang nagawaran ng parangal ngayong taon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni General Jose Melencio Nartates Jr. bilang ganap na hepe ng Philippine National Police. Ginanap ang panunumpa ni Nartates sa isang seremonya sa Malacanang ngayong araw. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nagpaabot ng pagbati at suporta ang Pangulo kay Nartates para sa kanyang husay sa pamumuno sa PNP. Kinilala rin anya ng Pangulo ang mahalagang papel ng PNP sa pagsuporta sa administrasyon sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa bansa. Si Nartates ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at may master's degree in public administration mula sa Polytechnic University of the Philippines. Sumali siya sa PNP noong 1992 at humawak ng sari-saring posisyon kabilang ang PNP Deputy Chief for Administration mula 2024 hanggang 2025, National Capital Region Police Office Director mula 2023 hanggang 2024, Regional Director ng Police Regional Office 4A Calabarzon mula 2022 hanggang 2023 at Direktor ng Ilocos Norte Police Provincial Office mula 2016 hanggang 2018. Itinalaga rin siya bilang Director for Comptrollership and Intelligence at naging miyembro ng PNP Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group. Na-promote naman si Nartates bilang Police Lieutenant Colonel noong 2006. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines or AFP sa publiko ang patuloy na presensya at pagbabantay nito sa Malampaya gas field. Sa isang interview nito lang Martes, sinabi ni spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na hindi lang basta installation ang Malampaya bagkus ay lifeline sa energy security ng bansa. Nakahandaan niya ang mga unit ng ahensya na rumisponde upang masiguro na walang anumang puwersa ang nangingialam sa Malampaya gas field. Dagdag ni Padilla, binigyang diin din ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang kahalagahan ng Malampaya na makibahagi ito sa aerial patrol sa lugar noong January 23. Matatandaang natuklasan nito lang nakaraang linggo ang Malampaya East 1 na may layong 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field.
Tinatayang meron itong 98 billion cubic feet ng natural gas na kayang makapag-supply ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na mga kabahayan. At sa balitang pangkalakalan, 6 na food business owners sa Ilocos Norte ang handa ng pasukin ang halal food market matapos nilang makumpleto ang mga requirements na itinakda ng Department of Trade and Industry or DTI. Sa isang interview noong Martes, sinabi ni DTI Ilocos Norte Director Amelia Galvez na ang mga negosyong Lucky Theo Food Products, Mango King, Cormel Foods, Cecilia's Delights, Namas Chichacorn and BB Sweets Cupcake Shop ang mga pioneering batch ng halal certified food businesses sa probinsya. Ang ahensya anya mismo ang nagbayad para sa halal certification ng mga negosyong bilang parte ng kanilang free assistance program. Ang halal ay nangangahulugang pinahihintulutan or naaayon sa batas ng Islam. Sa pamamagitan ng halal certificate, mapapalawak ng mga negosyo ang kanilang market access sa mga bansang Muslim at mga bisitang naghahanap ng mga pagkaing halal. Samantala, nais ng Bacolod City na makapagtayo ng 10 megawatts na waste-to-energy facility sa pakikipagtulungan sa Department of Energy or DOE. Nito lang Lunes, pinirmahan nila Bacolod City Mayor Greg Gasataya at Energy Secretary Sharon Garin ang isang Memorandum of Agreement or MOA para sa nasabing proyekto. Sa ilalim ng kasunduan, makakatanggap ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng technical assistance at institutional support para sa itatayong pasilidad. Magtutulungan din ang DOE at Bacolod City upang alamin kung saan angkop na itayo ang energy facility, pangunahan ang access sa technical data para sa mga developer at pumili ng kwalipikadong project partner. Ayon kay Garin, isa ang Bacolod City sa mga unang lokal na pamahalaan na aktibong naghahangad ng waste-to-energy project, patunay ng progresibong syudad at progresibong pamamahala. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.